Definitely po ma'am, dun sa side po nila, may mga identified po na mga KOJC mga officers po. At kasama na siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy. But alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. Sinimula na ng Philippine National Police ang pag-iimbestiga sa mga taong umano'y nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mayroon ang Special Investigation Team na pinangungunahan ng Criminal Investigation and Detection Group upang tutukan at tukuyin kung sino-sino ang sasampahan nila ng kaso. Without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. Kinumpirma din ng PNP na mga tao at hindi figurative speech lamang ang sinasabing Angels of Death na ginawa umanong panakot ni Kibuloy sa mga batang biktima nito. Sa katunayan, tukoy na umano ng PNP ang ilan sa mga miyembro nito. Inaalam na rin nila sa Firearms and Explosives Office kung may baril ang mga ito at kung lisensyado. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at we will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Kasama din aniya sa iimbestigahan ay ang impormasyon na mayroong reservist at militiamen na nagsisilbi kay Kibuloy na posibleng miyembro ng Angels of Death. Samantala, isinasailalim na sa documentation ang dalawang umano'y bagong biktima na nais na magsampa ng reklamo laban kay Kibuloy. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Department of Social Welfare and Development kaugnay ng iba pang biktima na sinasabing nasa loob ng KOJC compound at natatakot lumutang. Nakausap na po initially itong dalawang sinasabing biktima na nagpahayag po ng kanilang intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po dito kay Apollo Kibuloy na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at ginamit po habang mula nang sila ay musmus pa po. Inuulat din ni Colonel Fajardo na tapos nang isailalim si Kibuloy sa medical assessment ng mga doktor ng PNP General Hospital. Subalit tumanggi itong ihayag ang resulta dahil isusumite aniya nila ito sa korte. Ang resulta ng medical assessment ang magiging basihan ng korte sa Pasig kung pagbibigyan o tatanggihan ang hirit ng kampo ni Kibuloy na isailalim ito sa hospital arrest sa Davao. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.